lilipad. Magkakaroon tayong kaniningan. We will have a glorified body. Maluluwalhati ang Diyos sa ating mga buhay. Kasama natin ang Diyos sa sangkalangitan at tayo po ay patuloy na magpupuri, kakanta, tutugtog, magkakwentuhan, puro kapurihan lang, wala nang sakit, wala nang pagtangis, wala nang pagtiyak, kundi patuloy magpupuri lamang sa Diyos at patuloy na kagalakan sa ating mga puso. Walang kabigatan sa ating mga puso dahil lahat tayo ay pinatawad na at tayo po ay nagkaroon na ng kaligtasan sa ating mga buhay. Magandang gabi sa mga kapamilya ko dyan sa FCF. Thank you Lord sa kanyang kabutihan at katapatan sa bawat isa sa atin. Alam ko na hindi madali pag merong mag-for good sa mga kapatiran natin dahil hindi na siya babalik at hindi na natin siya makakasama physically. However, ito po yung realidad sa mga OFW. Darating po talaga ang panahon na ang bawat isa ay uuwi po sa kanyang pamilya dito sa Pinas. Kagaya kay Aleli, ito po yung appointed time muli na makauwi at makasama na for good ang iyong buong pamilya. Na hindi lamang tuwing magbakasyon ka, but then to stay with unlimited time with them. For sure, si Brother Robert na po ang pinakamasaya sa naging pasya mo ngayon. Hallelujah. I know Aleli for many years na din. Hindi lamang siya naging kakilala namin, but then naging kasama pa rin siya namin ni Kuya nyo noon sa bahay dyan sa Kuwait. Siya po ay inihabilin sa amin ni Brother Robert nung sila ay umuwi na rin for good doon sa Pilipinas. Siya po ay napakabuting tao at napakamatulungin din, so caring and so kind. Galante po siya pag magbigay at higit sa lahat siya po ay may puso na magpagamit at maglingkod sa ating Panginoong Diyos. Lee, maraming salamat sa love and support niya sa amin ni Kuya mo at sa mga bata. I thank the Lord na nakilala ka namin and I thank God every time I remember you. Nung nawala si Kuya mo, ikaw po talaga ang nag-initiate na maayos ang gamit namin dyan sa Kuwait and then maipadala dito sa Pinas. Ikaw din talaga ang naging contact person namin dyan sa Kuwait para maayos din ang benefits ni Kuya mo. Hindi ko po yun makakalimutan, Lee. And thank you so much and appreciated much po talaga. Kayo din po ni Pastor Ronald or Baba Ronald ang unang bumisita sa grave ni Kuya mo nung last June 2024. Your work journey in Kuwait will be over, but I know that our good Lord will provide all your needs. At hindi kayo pagkukulangin ng ating Diyos. Si Lord ang magpapatapos ng mga bata kahit sa kanilang pag-aaral. Kahit nasa Pinas ka na, patuloy lang sa inyong paglilingkod at pagpapagamit sa ating Diyos. Pagpalain ka ng ating Diyos kasama ang buong pamilya mo po. I love you, Lee, and God bless you always. Biyayang araw po sa lahat ng FCF family. Ang greetings ko pong ito ay para kay Ate Aleli. Alam niyo po si Ate Aleli ay nung nandyan kami ay isang striktong
parents yan eh. Si Aleli, yung katangian niya, maging sa church din ay very disciplined woman yan. Hindi mo siya makikitaan ng mga pabanjing-banjing, gusto niya in advance lagi. Kahit sa bahay, masikaso yan si Ate Aleli. Now, na siya pala ay magfo-for good na, mabalita ang magfo-for good na, siguro magkikita rin kami yan dito sa Pilipinas pagka nandito na siya sa Nueva Ecija with Daddy Robert. Naalala ko isang verse sa Isaiah 6:8 na ang tinatanong doon ay, whom shall I send? And who will go against us? Go for us, sabi doon. Ang sabi doon ng passage ay, here I am, send me. Sa bawat kapatiran natin na umuwi na, nag-for good dito sa Pilipinas, wag po natin kalilimutan, meron tayong mga divine mission. Divine mission, ibig sabihin meron po tayong mission na ibinigay sa atin ang Panginoong Jesus. Discipleship, leadership, lahat po yan kalakip ng ating pananampalataya, ng ating paglakad. Kaya hindi po natatapos ang ating pananampalataya dyan lang po sa Kuwait. Alam niyo po, pag umuwi pa kayo sa Pilipinas dito, meron pang mas malaking assignment na ibibigay sa atin ng Panginoon. At yan yung very exciting. Huwag po kayo matakot. Pwede niyo sabihin, send me off, Lord. I-send mo ako, Lord. Kung saan mo ako dalhin, naniniwala ko, lagi kitang kasama. At huwag kayo matatakot. Do not fear, sabi ng Lord. For I am with you, even to the ends of the world, or ends of this age, itong ating generation. Napakasarap pong maglingkod sa Panginoon. Walang retirement sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi porket umuwi na kayo ng Pilipinas, tapos na ang assignment natin para sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi po. Mag-uumpisa pa lang po tayo pagdating nyo rito sa Pilipinas. And it was a very exciting na tayong lahat ng lingkod ng Diyos kapag tayo ay nag-for good na sa Pilipinas. Humanap po kayo ng isang church na pwede nating mapaglingkuran ang Panginoon doon sa church na yun. Ako naniniwala, for every kapatiran natin na umuwi rito, there is always a divine purpose, divine assignment na itinalaga sa bawat isa sa atin. At capable tayo to do that because hindi tayo bibigyan ng assignment ng Panginoon na hindi natin kakayanin. Kaya, Ate Aleli, tanggapin mo yung pagpapala ng Panginoon, yung bendisyon ng Panginoon. May the Lord bless you in every path ng yung step of the way. Dalangin ko na samahan ka ng presensya ng Panginoon at ingatan, proteksyonan ka. Bigay sa iyo yung desire ng puso mo, lalo sa family mo. Matutuwa na yung mga anak mo at si Daddy Robert. Naniniwala ko hindi lang sa place, oras, panahon, pipiliin natin ang lugar na kung saan tayo maglilingkod. Napakasarap pong maglingkod kasama ang family natin. Kaya, mabuhay ka, Ate Aleli. God bless you. Go. Make disciples of all nations. Salamat po. Buong lalaki tataas ka, O Kristo.